Values Education 10, Term 1, Learning Competency 2C, na isa sa kilos ang mga gampanin upang paghandaan ng pangangailangan ng sariling kinabukasan ayon sa kakayahan. Bago tayo magpatuloy sa ating paksa sa araw na ito, magbalik tanaw muna tayo. Noong nakaraang mga aralin, nakilala natin ang mga resources at ang apat na malalaking hamon na kakaharapin natin sa mundo, gaya ng inflation at uncertainty. Natutuhan din natin ang tanging paraan para manalo ay ang paghubog ng mga tamang gawi o habits. Pero paano ba natin ito gagawin ng konkreto? Ito ang 7 praktikal na hakbang sa maayos na pamamahala ng resources. Ito ang inyong magiging action plan upang masiguradong ang inyong kinabukasan ay hindi lang nakadepende sa swerte, kundi sa inyong maayos na pagsasakilos ngayon. Sisimulan natin sa pinakapundasyon, ang paggawa ng budget. Isipin nyo, ang budget ay hindi kulungan ng pera. Ito ay mapa. Kung wala kang mapa, mawawala ang pera mo nang hindi mo alam kung saan napunta. Kapag nagbabudget ka, tinitingnan mo ng tapat. Magkano ba talaga ang hawak ko? Ano ba ang needs o yung mga hindi pwedeng mawala gaya ng pamasahe at pagkain, laban sa wants o yung mga nice to have lang? Ang goal natin dito ay simple, control. Huwag mong hayaang sa dulo ng linggo ay nagtatanong ka kung saan napunta ang pera ko. Sa halip, sabihan mo ang pera mo kung saan ito dapat pumunta. Pangalawa ay ang emergency fund. Ito ang nagsisilbing safety net mo para sa mga what ifs ng buhay, gaya ng biglaang pagkakasakit o pagkasira ng gamit sa school. Hindi ka dapat magugulat kapag may krisis. Ang strategy natin dito, hindi kailangang malaki agad. Maglaan ka lang ng fixed amount o saktong halaga mula sa baon mo araw-araw na hinding-hindi mo pwedeng galawin. Ang pangunahing benefit nito ay proteksyon. Kapag may emergency, hindi mo na kailangang mangutang dahil handa ang bulsa mo. Ito ang tunay na peace of mind. Pangatlo, ang pamamahala ng utang. Kailangan nating magkaroon ng awareness o kamalayan na ang panghihiram ng pera para lang sa uso o luho ay isang bitag. Ang utang ay parang kadena na pipigil sa iyo sa pag-abante. Dito papasok ang discipline. Huwag mong sanayin ang sarili mo na gastusin ng perang wala pa sa kamay mo. Kung hindi mo kayang bayaran ng cash, ibig sabihin, hindi mo pa ito deserve bilhin. Tandaan, ang freedom o tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag wala kang pinagkakautangan. Kapag debt-free ka, ang kinikita mo ay buong-buo mong magagamit para sa sarili mong pangarap. Pang-apat, pag-iimpok para sa kinabukasan. Iba ito sa emergency fund dahil ito ay para sa iyong vision. Dito mo itinatabi ang pera para sa mga major goals gaya ng pag-aaral sa kolehiyo o pagtatayo ng sariling negosyo. Nangangailangan ito ng patience o matinding pagtsatsaga. Kailangan mong matutuhan ang delayed gratification, yung pagpigil sa pansamantalang saya ngayon para sa mas malaking tagumpay bukas. Isipin mo na ang bawat pisong na itatabi mo ay isang legacy. Para itong binhi na itinatanim mo ngayon, maaaring maliit pa siya, pero dahil matyaga ka, balang araw ay magiging malaking puno ito na magbibigay sa iyo ng lilim. Panglima, pag-i-invest. Ang layunin natin dito ay growth. Paano mo ba mapalalago ang meron ka? Hindi lang ito tungkol sa stocks o business. Ang pinakamahalaga dito ay ang self-investment. Habang estudyante pa kayo, i-invest ninyo ang inyong oras sa pagpapaunlad ng inyong talento at skills. Matutong mag-edit, mag-drawing, o mag-repair ng gamit. Ito ang tinatawag nating leverage. Gamitin nyo ang inyong lakas at oras habang bata pa para magkaroon kayo ng edge o bentaha pagdating ng araw. Ang paglago ng iyong kaalaman ay siguradong magbubunga ng paglago ng iyong yaman. Pang-anim ay ang pinansyal na edukasyon. Hindi sapat na may pera ka, dapat may literacy ka rin o alam mo kung paano ito gumagalaw. Ang pag-unawa sa tamang paghawak ng resources ay isang life skill. Ito ang iyong protection o panangga. Kapag maalam ka, hindi ka basta-basta maluloko ng mga get-rich-quick scams o mga maling desisyon na pagsisisihan mo sa huli. Huwag tumigil sa continuous learning. Ang mundo ay mabilis magbago, kaya dapat lagi kang updated. Ang taong may sapat na kaalaman ay laging handa
anuman ang ibato ng panahon. At ang panghuling hakbang ay pagbabahagi. Dito nasusukat ang iyong generosity. Hindi tayo nag-iipon para lang maging makasarili. Nag-iipon tayo para magkaroon din ng kakayahang tumulong sa iba. Dapat maging mindset natin na ang yaman ay kagamitan o tool lamang para makapaglingkod. Kapag marunong kang magbahagi ng oras o talento, pinatutunayan mo na ikaw ang master ng iyong resources. Ang pagiging blessing sa kapwa ay nagbubukas ng maraming oportunidad. Ang taong marunong magbigay ay ang taong lalong pinagkakatiwalaan ng mas malaking biyaya sa buhay. Ngayong armado na kayo ng kaalaman, oras na para sa inyong performance task. Hindi sapat na alam nyo lang ang 7 hakbang. Kailangan nating makita kung paano nyo ito isasakilos. Ang tawag sa proyektong ito ay ang Aking Future Blueprint. Dito nyo ipapakita ang inyong plano at ang inyong kakayahang magtiyaga sa paghawak ng inyong mga resources. Tandaan, ang kinabukasan ay hindi hinihintay. Ito ay binublueprint o pinaplano ngayon pa lamang. Paano nyo ito gagawin? Simple lang. Una, mag-resource audit kayo. Sa loob ng 1 linggo, tingnan nyo magkano ang naging baon ninyo. Ano ang mga gamit na kinailangan ninyo? Pangalawa, gumawa ng weekly action plan. Gamitin ang 7 hakbang na tinalakay natin. Magkano ang ilalagay mo sa emergency fund? Ano ang gagawin mo para hindi masira ang mga gamit mo? At ang pinakamahalaga, ang matyaga tracker. Dito nyo isusulat, ano ang gusto o wants na tinanggihan mo? Ano ang isinakripisyo mo para masunod ang iyong plano? Dito natin makikita ang tunay na disiplina. Huwag kayong mag-alala. Mayroon tayong inihandang weekly resource tracker form. Dito ninyo itatala ang bawat galaw ng inyong resources. Ang pinakaimportanteng bahagi ay ang matyaga tracker. Dito nyo ipapatunayan na kaya ninyong magsakripisyo ng maliliit na wants para sa inyong future needs. Ngayon tingnan natin ang weekly resource tracker form. Huwag kayong malito. Ito ang inyong magiging scorecard sa loob ng 1 linggo. Hati ito sa 4 na bahagi para masiguradong wais o matalino ang bawat galaw ninyo. Unang bahagi ay ang resource audit. Itala ninyo ang inyong starting point. Magkano ang baon? Ano ang mga gamit na kailangang ingatan? At ilang oras ang free time mo na pwede mong i-invest sa pag-aaral. Dito natin makikita kung anong hawak mong puhunan sa simula ng linggo. Pangalawa, nandyan ang 7-step check-up. Bawat araw o sa dulo ng linggo, balikan mo ang 7 practical na hakbang na pinag-aralan natin. Nag-budget ka ba? Naglagay ka ba sa emergency fund? Binabati kita sa bawat check na may lalagay mo rito dahil yan ay patunay ng iyong pagsasakilos. Pangatlo, ito ang pinakapaborito ko, ang matyaga tracker. Dito mo isusulat ang iyong sacrifice log. Halimbawa, hindi ako bumili ng milk tea o skin sa ML para maidagdag sa aking ipon. O kaya naman, nilinis ko ang aking sapatos para tumagal pa ito ng 1 taon. Ito ang bahagi kung saan ninyo mapapatunayan ang inyong pagiging matyaga. At huli, ang reflection. Dito nyo isusulat ang pakiramdam ng may kontrol sa buhay. Masarap sa pakiramdam na alam mong hindi ka basta-basta mauubusan dahil may plano ka. Gamitin nyo itong form na ito bilang gabay tungo sa inyong matatag na kinabukasan. Ang form na ito ay hindi lang papel. Ito ang unang dokumento ng inyong pag-asenso. Ipakita nyo sa amin ang inyong pagiging matyaga. Heto naman ang mga pamantayan sa pagmamarka para maging guide ninyo. 40% ay para sa nilalaman. Kung nagamit nyo ba talaga ang 7 hakbang na itinuro. 40% din ang nakalaan para sa pagiging matyaga. Hindi lang ito tungkol sa magandang drawing. Gusto kong makita ang effort nyo na magtipid at mag-alaga ng resources. At ang huling 20% ay para sa pagkamalikhain, yung linis at ayos ng iyong gawa. Gawin nyo ito bilang blueprint na may pagmamalaki ninyo sa inyong future self. Bilang pagtatapos sa ating aralin, tandaan ninyo, ang bawat pisong na itatabi ninyo, bawat gamit na inaalagaan, at bawat desisyon na pinag-iisipan ng mabuti ay isang investment para sa iyong kalayaan.
Huwag kayong matakot sa hamon ng nagbabagong mundo. Hangga't kayo ay may plano at may pagtsatsaga, kayo ang magtatagumpay. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!